We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo mga importanteng balitang lokal gikan sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Samdan ng upat ka individual human mibusikan ang usa ka factory sa pabuto sa Quezon, Bukidnon. Samdan og nakahiagom og nagkadiyang paso sa kalawasan ng upat ka mga individual human ang giingong pagbusikan sa factory sa pabuto sa Quezon, Bukidnon pasado alas 12 sa udto adlong Biyernes, December 29. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, naghimo og pabuto ang mga biktima. Kalit matud pa nga miaso ang pabuto og sunod-sunod nga nibusikan. Nakahiagom og third-degree burn ang 22 anyos nga babae og 21 anyos nga lalaki samtang second-degree burn ang naangkon sa 18 anyos nga lalaki og 25 anyos nga babae. Gilayon kining gidala sa ospital og ana-ana sa luwas nga kahimtang. Padayon pa ang investigasyon sa insidente. Usa ka lalaki ang gipusil patay dinhi sa Cagayan de Oro City pipila ka oras una magbag-ong tuig. Samtang samdan sab ang laing lalaki human nga mabuthan ang kamot human ang pagsugat sa bag-ong tuig. Dead on arrival sa balay Tambalanan 35 anyos nga si Alvin Rauring human nga dulitang gipusil patay pasado alas 9 sa gabi bisperas sa bag-ong tuig. Sigon sa investigasyon, samtang namaligi ang biktima og utanon o gulay diya sa Kugon Night Market, kalit siyang giduol sa suspek og gipusil sa iyang ulo. Daling gidala sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival sa mga attending physician. Padayon ng investigasyon karon sa kapulisan sa motibo sa krimen apan usa ang personal nga bagi sa ilang ginalantaw. Duha ka basiyo sa caliber 45 ang na-recover sa mga personal sa scene of the crime operatives Consoko. Samtang laing individual sab ang nasamdan kaganidang pasado alas 12 sa kadlawon human ang pagsugat sa bagong tuig human nga mibuto matud pa ang kwitis nga iyang gihawiran. Swerte na lamang sanglit wala na putol ang mga tudlo sa buong individual. Busa ang pahimangno sa atong otoridad nga magdoble amping gayod sa paggamit sa mga pabuto. Happy New Year mga kapuso! Kamu diha, kamusta ang inyong pagsugat og New Year diha sa inyong lugar? Dinhi sa General Santos City, hapsay og malinawon ang pagsugat og New Year sa mga taga-Jansan. Gani as of 8:04 karong buntaga, mingaw pa ang nagunang kadalanan dinhi sa syudad. Sumala sa General Santos City Police Office, generally peaceful ang pagsugat sa New Year dinhi sa syudad. Panghinaot nila nga magpadayon kini nga wala gayud mahitabo nga untoward incident. Samtang gikumpirma sa tagdumala dinhi sa Eusebio Bulaong Public Terminal nga banda alas 5 sa hapon kagahapon gisuspinde ang biyahe sa mga bus dinhi sa terminal aron matud pa mahatagan og higayon ang mga driver o konduktor sa bus nga makaselebrar og New Year kauban ang ilang banay. Gani pipila ka pasahero ang nagapaabot dinhi karon sa terminal sa pagbalik operasyon sa mga bus. Sa karon mga kapuso, duna na pipila ka mga bus ang nagabiyahe apan Davao route pa lang ang dunay bus. Duna pa yung mga nagapaabot nga mga pasahero nga paadto og Pulomolok og sa uban pang parte sa South Cotabato. Gani sa ato mga kapuso nga back to work na ugma og nakatakdang mo biyahe karong adlaw kung mamahimo pagsayo mo aron makalikay sa taas nga linya unyang rush hour. Human sa pagkaugdaw sa kapin 300 kabalay sa barangay Leon Garcia sa Agdao, Davao City. Hinabang gipangapadapod sa lokal nga kagamhanan sa mga naapektuhan sa sunog. Gipangapadapod ang mga welfare goods, lakip na ang mga pagkaon ug uban pa nga panginanglanon sa mga naapektuhan sa sunog nga temporaryong gihiklin sa Congressman Manuel M. Garcia Elementary School.
Gitukod sa City Social Welfare and Development Office Davao ang child-friendly space alang sa mga batan-o nga nasunugan o nagpahigayon og validation aron mapaniguro nga mahatagan kini og ayuda. Gani personal nga nibisita si Vice President og DepEd Secretary Inday Sara Duterte aron alang sa pagtunol og hinabang. Sa social media post ni VP Sara, nagpahimangno kini nga likayan ang illegal nga connection o pagpalit og baratuhon nga extension cord ug charger aron malikay sa short circuit. O di ba kaha magpondo og fire extinguisher sa panimalay aron gilayong mapalong ang kalayo pananglitan magkasunog. Kinumduman nga nagsugod ang sunog sa pag-overheat sa usa ka appliance sa usa ka balay kung asa anaa sa 350 ka kabalayan ang gilamoy sa kalayo. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, happy gayud ang New Year tungod masaksihan pa sa dugang sinihan ang Firefly sa GMA Pictures o GMA Public Affairs dinhi sa Mindanao. Masaksihan na sa dugang sinihan ang big winner nga pelikulang Firefly sa GMA Pictures o GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival 2023 dinhi sa Mindanao. Sa wala pa makatanaw, ayaw kabalaka dalhang imong pamilya o higala sa mga sinihan nga naka-flash sa inyong TV screen. Wala ka ikyas ang Mindanao sa mga dagkong aksidente sa tuig 2023. Ato kining balikan sa year-end report ni Krisa Dapitan. Marso 29 sa gabi, dihang nabulabog ang tibuok nasod sa pagkasunog sa MV Lady Mary Joy samtang anaa kini sa tunga sa kadagatan sa Baluk-Baluk Island, Haji Mutamad sa Basilan. Sakay sa maong barko ang 205 ka mga pasahero, 35 ka mga tripulante ug 3 ka sea marshals. Nangatulog na unta ang mga pasahero dihang nagdilaab na ang accommodation area sa ubos nga bahin sa barko. Tungod sa nagkadako na ang sunog, iyahay na ang mga pasahero sa pagpangita og pamaagi aron maluwas sa maong sunog. Adunay mga miambak na sa tubig dagat. Sama sa 88 anyos nga pasahero, kinsa usa ka retired nga sundalo. Bit-bit ko yung tatlong bag ko. Umano na ako. Nag-iisip ako, maraming nagdadala ng anak. Ang ginawa ko, kasi kasabihan matanda na ako, ang naawa ko yung mga bata, yung mga dala. Angat na angat. Sakay kayo doon para pumunta doon sa unahan. Kasi wala pang sunog doon. Sa tala sa Philippine Coast Guard, miabot sa 33 ang namatay ug anaa sa 216 ang naluwas sa maong aksidente. Sumala sa PCG Zamboanga, faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Tungod niini, triple na kuno ang pag-inspect nila sa tanang mga passenger vessel. Hulyo 24, 5 ka construction workers ang namatay dihang nahugmak ang ginatrabaho nilang steel bridge sa sitio Kibakak, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Nag-install og side panel ang napulo ka construction worker dihang mibigay ang pundasyon sa tulay. Palisuray matud pa ang pag-recover sa mga lawas kay gawas sa gilawmon sa natagakan nga anaa sa 30 metros. Bugat sab ang mga bakal ug boom truck nga midat og sa mga biktima. Nagpagula na og inspection order ang Davao City Engineers Office ngadto sa contractor sa maong tulay. Nagpagula sab og work stoppage order ang DOLE alang sa occupational health and safety sa mga trabahante. Sa Cagayan de Oro City, bulan sa Oktubre, nakugang ang syudad dihang dunay 5 ka miyembro sa magbanay ang nasunog sa sitio Sumpong, Barangay Indahag. Magtiayong Melgen ug Manilin Galpo. Laki pang ilang 7 anyos ug 4 anyos nga anak ug igsuon ni Manilin. Apan sa pagsuta sa otoridad, posible matud pang gipatay una ang mga biktima, una kini gisunog sulod sa ilang panimalay. Sa pagsuta sa kabomberohan, dunay foul play sa hitabo. Busa, gimugna ang Task Force Sugpong Indahag alang sa mas lalom nga investigasyon sa insidente.
Mitabang sabang LGU sa pagpahiluna sa mga biktima. Dili man matagnaan kung kanus ang mahitabo ang mga aksidente. Nagpabilin ang paglaom nga dili na masubli pa ang mga dagkong aksidente sa pagsulod sa tuig 2024. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Unom ka magbanay ang apektado human nasunog ang usa ka boarding house sa General Santos City. Ani ang report. Makitaan sa video ang bagang aso nga milukop niining boarding house sa Barangay Dajangas North sa General Santos City. Pasado alas 7 sa buntag adlawng Biyernes dihang nasunog ang maong boarding house. Sa tala sa kabumberuhan, unom ka banay ang nakapuyo sa maong boarding house. Paspas matod pa ang pagkatag sa kalayo sanglit gama sa light materials ang ubang parte sa maong puy-anan. Nakamata mi kay nagabuto-buto tapos init ang balay na ana sa among sulod ang kalayo. Mo to nagkuamig tubig sa likod amo ang gisabiya kay abi nang matabang pa dako na day kayo ang sunog diri sa tubangan. Gibana-bana ang kapin 150,000 pesos ang danyo sa maong sunog. So unsa inyo nasalbar mo? Ito. Mga gamit ninyo wala. Unta matabangan mi nila kay wala mi nakuha bisag unsa tanan nga nasunog, kwarta, important documents, mga gamit. Bisag sinina wala mi nakuha. Gina-profiling nato tong mga naapektuhan. Magpatawag kog special session so kung unsay mahatag natong tabang. Ginaimbestigahan pa sa kabumberuhan ang hinungdan sa maong sunog. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka bagong himugso nga batang lalaki ang napalgang patay sa usa ka sapa sa Zamboanga City. Makita sa lagway nga wala pa maputol ang umbilical cord sa bata. Timaan nga bagong himugso kini. Napalgang kining patay nga naglutaw sa usa ka sapa sa Barangay Tituan sa Zamboanga City pasado alas 6 sa buntag adlawng Biyernes. Napuno na kini og mga samad ug miburot na ang lawas niini. Gisulod na lang sa mga residente sa usa ka butanganan ang bata o gidala sa usa ka funeral home. Nakikoordinar na sab ang Barangay Council sa kapulisan aron maimbestigahan og basuta ang ginikanan sa maong mga bata. Sana si Chenny mga sina situation, liba kumigo na barangay or liba na di aton mga proper government authorities para man facilitate kita sa kitsura ko na sa bata as en granda. Hindi kay el solution di aton buta na di aton mga Rio. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Gitugutan na sa LTFRB nga makadagan ang mga non-consolidated public utility vehicle hantod karong January 31, 2024. Ano ang report? May pagula og memorandum ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung asag natugutan na ang pagbiyahe sa mga operator nga wala pa'y transport service entity hangtod sa January 31, 2024. With regards sa mga public utility vehicles nato na outside Davao City. So ang effect ni ana is if wala nag-consolidate ang mga operators, so ilahang mga existing na mga provisional authority will be cancelled and revoked. But if katong naatay mga ruta man na outside Davao City na wala join nag-consolidate, meaning individual operators tanan, walay nag-form of cooperative or corporation or nag-consolidate into a single juridical entity, so ilahang nasa authority to operate until January 31, 2024. Sa dato sa LTFRB 11, sa tibuok Davao Region, anasa kapin 700 ang ihap sa mga PUJ unit. Anasab sa 70 to 80% sa maong ihap nakakonsolidate na. Busa doon na ihatag ng special permit alang sa mga nakakonsolidate na aron makabiyahe sa mga gagmay nga ruta. Matabang usab ang mga lokal nga kagamhanan aron mahatagan og libreng sakay ang publiko. Samtang, gipaklaro sa LTFRB 11 nga dili lakip ang Davao City sa gipagula nga memorandum. In Davao Region, na natay duha ka buok na modernization program diri sa Davao Region. Ang first is ang Davao Public Transport Modernization Project, which is a modernization program na applicable within Davao City, within Davao City na mga ruta and mga public utility vehicles. And outside Davao City, mao na siya itong ginatawag na the Public Utility Vehicle Modernization Program. Mamahimog gihapon nga makabiyahe ang anaa sa kapin 6,400 ka mga PUJ sa Davao City hangtod sa panahon nga iimplementar na ang Davao City Bus Project.
although they can consolidate, they can form cooperatives and corporations, but they are not required to consolidate based on the guidelines na gihatag sa Public Utility Vehicle Modernization Program. It is because they will be under another or a separate modernization program, which is the High Priority Bus System or the Davao Public Transport Modernization Program. Ang ubang PUJ driver, gikalipay ang maong balita. Samtang karon nga wala pa, unta tagaan po nila kuan nga dugay-dugay pa para napuntay panginabuhian nga tarong. Kung mahimol unta, wala na tong priority bus. Kay padayon na ning mga PUJ. Miani sa og nagkadaiyang reaksyon sa mga pasahero ang pag-phase out sa mga traditional jeepney. Lisod kaayo kay naanad magud ko na nga jeep jud. Mas okay ko nung tang jeep pero kung mawala na gano'n siya, wala tayo mahimo. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Gitayog og managlahing pagsulay ang mga Mindanawan sa tuig 2023. Lakip dinhi ang pagtayog sa wala og tuo nga linog sa pipila ka parte sa Mindanao, asa pipila gayod ang nawad-an og panimalay og nakabsan og kinabuhi. Atong balikan ang mga nahitabong linog sa Mindanao karong sa tuig 2023 pinaagi ni ining year-end report. Nasukod ang kalig-on sa mga Mindanawan sa mga nasinating linog karong tuiga. Enero pa lang, magnitude 7.3 nga linog ang mitayog sa Davao Occidental. Hinuon walay natala nga samdan og infrastruktura nga naguba tungod sa maong linog. February 2, gipailawom sa state of emergency ang Davao de Oro Provincial Hospital. Tungod sa danyos nga natala, human ang magnitude 6 nga linog nga miigo sa probinsya February 1. Duna sab pipila ka tulunghaan sa probinsya ang nadanyos ug kapin usa ka gatos nga balay ang nadanyos sab. March 7, magnitude 5.9 nga linog ang mitayog sa Davao de Oro nga miresulta sa landslide sa pipila ka bahin sa probinsya. Kapin usa ka libo ka banay ang mibakwit sa 14 ka barangay nga apektado. Tungod sa halapad nga danyos, gipailawom sa state of calamity ang New Bataan sa Davao de Oro nga labing apektado sa linog. October 4, nabulabog sa magnitude 6.4 nga linog ang Sarangani Davao Occidental ug kasikbit nga lugar. Gani daling mibakwit ang mga anaa sulod sa building. November 17, subling gitayog og kusog nga linog ang Sarangani Davao Occidental nga miabot sa magnitude 6.8. Trauma ang hatod niini sa pipila ka bahin sa Mindanao, ilabi na sa Soc-Sargen. Puting kuyawa, oy, murag nakaingo kong hurot na mi. Halapad nga landslide ang gibilin sa linog. Dunay nagdinaganay tungod sa kahadlok nga dunay tsunami. Sanglit kalit nag low tide human ang pagtayog. Hilabihan sab ang danyo sa mga mall sa General Santos City. Miabot sa siyam ang patay sa General Santos City ug Sarangani Province. December 2, gitayog og magnitude 7.4 nga linog ang dakong bahin sa Mindanao, asa ang epicenter niini sa Hinatuan, Surigao del Sur. Maong gilayong gipailawom sa state of calamity ang lungsod tungod sa halapad nga danyos. Baba lang tay. Libuan ka aftershocks ang natala nga milungtad og pipila ka adlaw. Miabot sa 3 ang patay sa Davao del Norte ug Surigao del Sur. Ang Pilipinas is part of the Pacific Ring of Fire kung saan seismically active talaga yung Pilipinas. Dahil nga iniipit tayo ng dalawang malalaking plate, we have the Eurasian and the Pacific Plate. Sumala sa FIVOX Gensan, importante matod pang andam gayod ang mga City Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga samang hitabo. Gani importante sab nga mo partisipar ang mga residente sa mga ginapahigayong earthquake drill. Before pa ng damaging event, malaki na yung pagsasama ng mga LGU collaborative na yun na event. So mga linkages madali na pag may kailangan sila, may information silang kailangan, mga maps, hazard maps man yung mga gano'n. So to participate para at least naman ma-educate tayo, ano ba yung gagawin natin pag magkaroon ng lindol. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga kanhi miyembro sa New People's Army ang bisuporta sa pakigbatok sa terorismo sa Mindanao aton sa gipahigayong peace rally sa Zamboanga del Norte.
Gisalbutan sa 16 ka mga kanhimiyembro sa New People's Army ang gipahigayong peace rally sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte, nga gipangunahan sa National Freedom for Peace Movement. Sa mga plaka ug banners, mabasa ang mensahe mahitungod sa panawagan kalabot sa pag-undang sa terorismo sa Communist Party of the Philippines New People's Army kung CPP-NPA. Sa usa ka programa sa Municipal Gymnasium, napaambit sab sa mga kanhimiyembro sa NPA ang ilang testimonya batok sa rebeldeng kalihukan. Gilaraw nga mapalambo pa ang sektor sa agrikultura sa Malapatan, Sarangani sa pagsugod sa Farm to Market Road Project sa Department of Trade and Industry. Good news alang sa mga mag-uuma o mga residente sa lungsod ang anaa sa 22 million pesos nga kantidad sa infrastructure project nga Farm to Market Road sa Purok Kalagumet hangtod sa Purok Kalukob sa Barangay Sapu, Masla, Malapatan, Sarangani Province. Gisugdan na kini og gilaumang mahuman una ang ikaduhang quarter sa 2024. Proyekto kini sa Department of Trade and Industry kun DTI-12 kauban ang Rural Agro Enterprise for Inclusive Development Growth kun Rapid Growth Project. Matud pa, dakong tabang kini sa mga mag-uuma aron mas dali na ang ilang pagtransport sa ilang mga produkto paadto sa managlahing lugar. Anaa sa 30 ka mga indigent tricycle drivers sa Zamboanga City ang nakadawat og livelihood assistance gikan sa Dole Region 9. Moabot sa 1 million pesos nga kantidad sa livelihood assistance ang gipangapod-apod sa Department of Labor and Employment Region 9 ngadto sa 30 ka mga indigent tricycle drivers sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ang maong livelihood assistance langkuban sa tools, equipment, lakip mga motor spare parts ubos sa Service Quality Improvement Program sa Dole. Among ayuda makatabang matud pa sa maong tricycle operator sa ilang panginabuhian. Sumala sa LGU lakang sabkini aron mapalambo ang kalidad sa mga tricycle alang sa tourism-related activities sa dakbayan. Usa ka taas nga opisyal sa New People's Army lakip tulo ka miyembro niini ang patay sa nahitabong engkwentro tali kasundaluhan sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Miresulta sa pagkamatay sa upat ka mga miyembro sa New People's Army ang hiniusang hot pursuit operation sa Philippine Army sa Barangay Welbin ug San Jose sa lungsod sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte sugod niadtong December 27 ug 28. Lakip sa mga napatay si Maria Luz Ranan nga usa ka front secretary sa grupo nga Guerrilla Front Sendong sa Western Mindanao Regional Party Committee nga nakabase sa Agusan del Sur. Kinsa misibat paingon sa Zamboanga del Norte. Samtang ang laing tulo ka mga miyembro giilang sila Charlie Hintapa, Mary Ann Nebesis ug Jerome Albios. Na-recover ang usa ka MK2 grenade ug usa ka M4 rifle. Lakip mga subversive document ug personal nga gamit sa mga napatay nga NPA atol sa duha ka adlaw nga panagsangka. Sumala sa kasundaluhan, magpadayon sila sa ilang pursuit operation sa mga nahibiling miyembro sa NPA sa Zamboanga del Norte aron hingpit na masulbad ang problema sa insurgency sa probinsya. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama nining panultihon ni Oprah Winfrey, usa ka American host and television producer. Cheers to a new year and another chance for us to get it right. Happy New Year mga kapuso! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.